Paano makapagpatuloy ng hulog ang miyembrong matagal nang natigil sa pagbabayad ng kanyang SSS contribution? SSS Membership Reactivation, pagpapatuloy ng kontribusyon sa SSS, March 6, 2026. Ang miyembro na nawalan o nahiwalay na sa trabaho o natigil sa pagiging self-employed, OFW o non-working spouse ay maaaring magpatuloy ng kanyang hulog bilang voluntary member. Tandaan, hindi kailangan kumuha ng bagong SS number dahil lifetime SS number mo na ito. Mga hakbang sa pagpapatuloy ng paghulog ng SSS contribution bilang voluntary member. Kung ikaw ay registered na sa My SSS portal, alam ang kanilang user ID at password, walang pagbabago sa kanilang CP number at email address, ito ang mga kailangan mong gawin. Mag-log in sa My SSS portal, member.sss.gov.ph o kaya sa inyong My SSS mobile app. Mag-generate ng Payment Reference Number or PRN bilang voluntary member. Ililink ko dito sa video ang tutorial kung paano gumawa ng Payment Reference Number or PRN gamit ang inyong My SSS mobile app. Bayaran ang contribution gamit ang na-generate na PRN. Maaaring mag-online payment gamit ang inyong Maya, GCash, credit card, and debit card. Yan mismo ang makikita niyong payment method sa My SSS mobile app. Sa debit o credit card, supported nito ang Visa, Mastercard, JBC, and American Express. Makikita mo dito kung magiging magkano ang inyong magiging convenience fee. Nakadepende ito sa inyong PRN amount. Maaari ka ring magbayad over the counter sa SSS Tellering Facility, accredited bayad centers, and accredited banks. Congratulations! Nakapag-update ka na ng iyong hulog at active member ka na ulit. Kung ikaw naman ang member na hindi na matandaan ng SS number, registered na nga sa My SSS portal pero di na alam ang kanilang user ID at password, bago na ang CP number at email address, wala pang online account sa My SSS portal, di alam ang gagamitin na registration preference sa paggawa ng account, eto naman ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch office, magdala ng inyong birth certificate kung ikaw ay single, marriage certificate kung ikaw ay kasal na, at iyong mga valid IDs. Tandaan, kailangan mong dalhin ang original copy nito at dapat meron ka ring Xerox copies. Mag-fill up ng E4, member data change request, at i-update ang inyong contact number. Ito ay downloadable form sa website ng SSS o pwede ka ring humingi ng form pagdating mo sa SSS branch office. Basahin ang instruction bago mag-fill up ng E4 or member data change request para maiwasan ang maling pag-supply ng information sa form na ito. Kapag ikaw ay nakapag-fill up na at nakapag-submit na ng inyong E4 application at updated na ang inyong contact number, magtanong sa member service representative ng inyong SS number, registration preference, at magpatulong na din magpa-reset ng inyong online account. Kapag na-reset na ang iyong account at alam mo na ang iyong user ID at password, maaari ka nang mag-login at gumawa ng PRN at bayaran ito. Kapag na-verify na at nakuha mo na ang iyong SS number at ang registration preference mo, ay makakagawa or makaka-register ka na ng iyong My SSS account. Once successfully registered, maaari ka nang mag-generate ng PRN at bayaran ito. Congratulations! Nakapag-update ka na ng iyong record at hulog, active member ka na ulit. Thanks for watching! Sana ay nakatulong ang video na ito para kayo ay muling magpatuloy ng contribution sa SSS. At dyan na nagtatapos ang ating tutorial para sa video na ito. Sana ay may natutunan kayo at sana ay nasiyahan kayo sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Panungani How,
para sa mas marami pang YouTube uploads at tutorials. Maaari rin kayong mag-comment sa baba kung anong video ang gusto nyong mapanood sa susunod. At gusto ko rin malaman kung hanggang saang lugar na umabot ang video na ito. Kaya mag-comment din kayo kung saan kayo nanonood. Again, thank you for watching. See you on my next video upload. Bye!